ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maling husgahan ang kapasidad ng isang tao dahil lamang sa pinili nitong maging trabaho. May ibang malawak ang pag-iisip at tunay na madiskarte, ngunit pinili nilang gawin ang mga bagay na kanilang gusto. Ikaw kabarangay, isa ka rin ba sa mga mapanghusga sa mga tao sa paligid mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po Papa Dudut, ako po si Chen. At okay lang kung hindi ninyo baguhin ang pangalan ko. Taga Tagum City nga po pala ako at nag-iisang anak naman ng mga magulang ko na pareho na pong retirado. Dating pulis si tatay at dati namang sekretary sa barangay si nanay. Sa 28 years po na nag-i-exist ako noon sa mundo, ay isang beses pa lamang po ako nagkaroon ng boyfriend. Yung naging boyfriend ko pa noon ay nalaman ko na isa palang bakla. Kaya pagkatapos niya ay wala nang naging kasunod pa. Masyado po kasing istrikto ang mga magulang ko. Madalas ko pong dinadaan sa biro ang pagiging strikto nila, Papa Dudut. Sinasabi kong hindi naman ako kagandahan para paghigpitan. Para lang hindi ko masyadong isipin na sa edad kong yon noon ay hindi pa rin ako malayang mag-decide ng mag-isa para sa sarili ko. Sinasabi naman ng mga kaibigan ko na may choice ako na ipaglaban ang gusto ko. Pero hindi ko yon ginawa bilang respeto na rin kina nanay at tatay. Kahit kasi strikto sila, hindi naman sila naging masamang magulang. Gusto lang talaga nila na mapabuti ako kaya umabot sila sa ganon. Isa pa ay wala naman akong plano na tumandang dalaga na lamang. Nakikipag-usap naman ako sa mga gustong makipagkilala sa akin. Yung iba okay naman kausap, pero ewan ko ba Papa Dudut. Kapag bigla silang nanliligaw sa akin ay nawawalan ako ng gana. Bigla na lamang akong nag-overthink dahil alam ko na hindi sila basta-basta makakalusot sa mga magulang ko. Anak, nakauwi na pala yung anak ni Kumare. Si Jomar, yung nagtatrabaho sa Belgium. Nakita ko nga po kanina, Nay. Oh, nakita mo na pala siya eh. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po eh. Hindi naman po kami close nun. Ay sus, babagal-bagal ka naman anak. Di ba't magkalaro kayo nung mga bata pa kayo? Nay naman, mga bata pa po kami nun. Matatanda na kami ngayon. Hindi na kami pwedeng maglaro. Tsaka sigurado ako may girlfriend na yun. Wala pa. Nakausap ko na siya kanina. Nak, tama nanay mo. Makipagkilala ka na kay Jomar. Boto ko sa batang yun para sa'yo. Madiskarte sa buhay at may magandang trabaho. Mabuntis ka man niya, wala kaming aalalahanin. Tay naman, hindi nga po kami close nun eh. Tapos yung iniisip nyo nasa pagbubuntis na. Ay, ang hina mo naman anak. Ang gusto namin ng tatay mo, makipaglapit ka na kay Jomar habang single pa siya. Baka sa mga susunod na araw, magulat ka na lang na may iba nang nililigawan yon. Baka pagsalita naman po kayo parang kagusto-gusto ko. Paano naman po kung hindi ako type ni Jomar? Tsaka hindi rin po ako na-attract sa kanya. Sus, mahalaga pa ba yung atrak-atrak na yan? Dapat practical na ngayon sa pagpili ng lalaki. Doon ka sa kaya kang buhayin at hindi ikaw yung bubuhay sa kanya. Pero Tay, kaya ko naman po magtrabaho sa sarili ko. Anak, gusto rin namin na magkaapo. At mangyayari yun kung mag-aasawa ka na. Kapag nag-asawa na po ako, mahahati na yung atensyon at suporta ko sa inyo. Paano ko pa kayo niyan mabibigyan ng maalwang buhay? Hindi na po kayo bumabata. Kami pa idadahilan mo wala na kaming magagawa ng nanay mo kung sadyang tumatanda na kami.
Isipin mo yung sarili mo. Pero hanggat maaari, gusto naming doon ka mapunta sa lalaking alam namin na mabibigyan ka ng magandang buhay. At sa tingin niyo po si Jomar yun? Oo! Hay nako, Nay, Tay. Mas gusto ko na po yung ganito kesa ipagpilitan ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko naman gusto. Magugustuhan mo rin siya. Subukan nyo lang na mag-date. Siguro naman, sapat na yung isang gabi para maging malapit kayo sa isa't isa. Kayang-kaya nyo naman ibalik yung pinagsamahan nyo nung mga bata pa kayo. Tay, iba na po yung sitwasyon ngayon. Sobrang tagal na po nung sinasabi nyo, kaya imposible talaga na magustuhan ako ni Jomar. Lalo na ngayon, sigurado ako na marami na siya nakilalang magagandang babae sa Belgium. Kaya malamang, mataas ng standards niya pagdating sa mga nakakarelasyon niya. Hindi naman siya lugi sa'yo Maganda naman trabaho mo. Teacher ka, maayos ka sa sarili. Tsaka, hindi ka naman pangit, anak. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi talaga ako makikipag-close kay Jomar. Ay, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa kayo nagkakausap. Ayaan mo't mga minsan iimbitahan ko siya rito para maghapunan. Tama, mabait naman yung batang yun. Siguradong hindi yung tatanggi. Baka nga matuwa pa siya dahil matagal-tagal din kayong hindi nagkausap. Ay, bahala na nga po kayo. Basta kapag hindi ko pa rin siya nagustuhan at hindi niya rin ako nagustuhan, wag na po kayo makulit ha. Mangako po kayo. Naku, hindi ko kaya mangako. Mas lalo ako. Papadudot sa kabila ng pagtanggi ko na makipag-close o magpaligaw sa kapitbahay naming si Jomar ay naging mapilit pa rin ang mga magulang ko. Pinuntahan nila si Jomar para kausapin. In-invite nila si Jomar sa bahay para doon maghapunan. Kaya naman kahit na naiilang ako sa kanya ay napilitan akong kausapin siya. Hiyang-hiya ako noon tuwing ipinagmamalaki ako sa kanya ni nanay at tatay. At kung ano-ano pang mga sinasabi tungkol sa akin na parang pinipilit talaga si Jomar na magustuhan ako. Alam ko namang nagigets niya rin noon yung ginagawa ng mga magulang ko at napapansin ko na naiilang na rin siya sa sitwasyon namin. Nagkakatingin na lamang kami na parang nagkakaintindihan sa ginagawa ng mga magulang ko. Kaya nang matapos yung dinner namin ay humingi ako ng dispensa sa kanya. Sinabi ko na lamang na huwag nang pansinin yung mga sinabi ni nanay at tatay dahil hindi naman talaga ako nagpapaligaw. Pero papadudot, hindi ko po akalaing magbabago ang takbo ng pag-iisip ko pagdating sa love life ko noong makilala ko ang bagong security guard namin sa school na si Arjen. Unang kita ko pa lamang sa kanya iba na ang nararamdaman ko. Parang kilig yon na hindi ko po maipaliwanag, papadudot. Aba, may bago na palang security guard dito sa school. Good morning, Ma'am Pretty. Good morning. Napalitan na pala si Manong guard dito. Nagpalipat ba siya? Nag-resign na po siya, Ma'am. Actually, tito ko po siya. Kaya nung nag-resign siya, inirekomenda niya ako dito sa school. Ganun ba? Opo, Ma'am. Ay, siya nga po pala. May nasabi sa akin si tito tungkol sa isa sa mga teacher dito na mabait tsaka maganda. Siya raw po yung madalas na nagbibigay ng banana bread sa kanya. Si Manong talaga. Kunento pa talaga niya yun. Favorite ko kasi yung banana bread kaya nagbe-bake ako. Minsan napaparami yung gawa ko kaya nagdadala ako dito sa school. Naisipan ko siyang bigyan. Hindi ko naman akalaing magugustuhan pala niya. Kaya every time na nagbe-bake ako, naiisip kong isama siya sa mga pinagbibigyan ko. Paano po yan? Wala na siya rito. Baka naman po pwedeng pamangkin naman yung bigyan. Hindi ko pala mahiyain, no? Nako, hindi po talaga. Tsaka sayang din po kasi yung pagkakataon na makatikim ako ng espesyal na banana bread. Ha? Paano naman naging espesyal yung banana bread ko? Kasi dumaan sa mga kamay mo, Ma'am. Unang tingin ko pa nga lang sa'yo, alam ko nang masarap kang magluto. Alam mo, ibola mo na ako.
Hayaan mo, pag nag-bake ulit ako, dadalhan ulit kita. Iyon oh! Thank you ma'am! Pero may bayad. Basta luto mo ma'am, walang problema. Alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaan mong kausap. Teka, saan ka nga pala naka-duty bago ka napunta rito? Sa pawn shop po ma'am. Bakit ka umalis doon? Nako, mahabang kwento po ma'am. Okay. Uunti-untiin ko po para lagi niyo akong kausapin tuwing maaga kayong pumapasok. Ay, ganon? Opo ma'am. Masaya rin po kasi kayong kausap. Pero sa totoo lang po, akala ko kanina susungitan niyo ako eh. Ha? Ano ka ba? Hindi ako ganon. Feeling ko nga, ganda-gandahan ako kapag ginawa ko yun eh. Pero hindi talaga. Sanay na yung mga tao rito na palangiti ako at masayahin. Ganyan-ganyan po yung tipo ko sa mga babae ma'am. Yung tipong kapag kausap ka, hindi ako mahihiya o mahiilang kasi kaya akong sabayan. Ibig sabihin masayahin din yung girlfriend mo. Kaya pala mukha kang inspired eh. Wala pa po akong girlfriend ma'am. Marami naman po ako nakakausap pero ang hirap po talagang makahanap ngayon ng matinong babae. Paano naman naging mahirap? Marami pa namang matitino ngayon ah. Marami nga po ma'am. Pero hindi ko alam kung saang parte ng Pilipinas ko sila hahanapin. Tsaka ang tanong po ron, magugustuhan kaya ako? Sa taas po ng standards ng mga babae ngayon, walang pag-asa yung kagaya kong mabait lang. Grabe ka sa sarili mo. Pogi ka naman ah. Talaga ma'am? Salamat po ah. Walang anuman. O paano, tuloy na ako ah. Galingan mo sa trabaho mo. Ma'am, sandali lang po. Bakit? Ano po kasi, pwede po ba kitang ayain mamaya para kumain sa labas? Pagkatapos po ng klase nyo? Titignan ko. Ayos! Thank you ma'am! Have a nice day! Papadudot dahil magaan ang loob ko kay Arjen ay madali niya akong napapayag dugtungan yung mga kwentuhan namin. Matapos ang klase ko at tapos na rin ang duty ni Arjen ay kumain kami sa labas para makapagkwentuhan. Tuwang-tuwa ako noon sa kanya dahil parang hindi siya nauubusan ng kwento. Doon ko na-realize na masayahin lang talaga siya. Mapagbiro din siya pero maingat siya sa mga binibitawan niyang salita. Hindi siya nakaka-turn off kausap. Nag-offer ako noon na mag-share kami ng ginastos namin dahil may kamahalan po talaga doon sa kinainan namin. Pero nagulat ako nang sabihin ni Arjen na bayad na niya dahil nagpa-reserve na siya para sa aming dalawa. Napatanong tuloy ako sa kanya dahil alam ko kung magkano ang sinasahod ng SG sa school namin. Tinanong ko siya kung may sinusuportahan siyang pamilya pero sinabi niya sa akin na okay na raw ang mga magulang at mga kapatid niya. Kaya sa kanya na lamang talaga napupunta ang buong sweldo niya. Papadudot bago matapos ang pag-uusap namin ang gabing yon ay tinanong ako ni Arjen kung may balak pa raw ba akong pumasok sa isang relasyon o mananatili na lamang akong single forever. Sumagot naman ako ng oo pero pagkatapos noon ay wala na siyang ibang sinabi. Wala naman siyang pahiwatig papadudot na gusto niya akong ligawan. Kaya hindi rin ako nag-assume ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil araw-araw naming nakikita ang isa't isa ay lalo kong nakagaana ng loob si Arjen. Palangiti pa rin siya at makwento tuwing nagkikita kami. Yung closeness po namin noon ay hindi yung masasabing romantic relationship talaga dahil naging matalik kaming magkaibigan. Madalas akong naglalabas ng mga saloobin sa kanya tungkol sa paghihigpit sa akin ng mga magulang ko. Nakikinig naman siya at nagbibigay ng advice. Ang nakakatuwa pa sa kanya, lahat ng mga sinasabi niya ay may sense talaga at hindi yung may masabi lang. Na-feel ko po talaga na nakikinig siya sa akin at naintindihan niya yung mga sinasabi ko bago siya magbigay ng opinyon niya. Dahil sa magandang samahan namin ni Arjen ay hindi ko na po naisip noon na nasa kanya na pala yung mga standards na hinahanap ko sa isang lalaki. Madalas nga po akong nasasabihan at choosy kapag sinasabi ko yung mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Pero hindi ko naman dinaramdam yon. Sa tagal
ko po kasing naging single ay parang ang pangit naman po kung magsesettle na lamang ako sa sino mang magkakagusto sa akin. Pero noong naging close na kami ni Arjen ay hindi ko na naisip na makipag-usap pa sa mga lalaki na tipong aabot kami sa talking stage at pag-meet up. Papa Dudut, marami na akong nalaman tungkol kay Arjen. Kasama na roon ang pagmamay-ari niya ng malaking pwesto ng gulayan sa palengke. Malaki naman daw ang kinikita niya roon pero dahil naging security guard din ang tatay niyang nagpatapos sa kanya sa pag-aaral noon ay gusto niya rin daw na subukan yon. Wala naman daw sana siyang balak magtagal sa ganong trabaho para makapag-focus sa gulayan niya sa palengke. Pero dahil nakilala niya ako ay itinuloy pa rin niya ang pagiging guard sa school na pinapasukan ko, Papa Dudut. Jen, Oh, bakit? may experience ka na ba? Para ka naman tanga magtanong. Kumakain yung tao eh. Sinakto ko talaga na hotdog yung kinakain mo. Itsura mo, halatang guilty sa tanong. Siyempre, nagulat ako. Bakit ba kasi ang random ng tanong mo? Wala lang, bigla ko lang naisip itanong sa'yo eh. Pero ano nga yung sagot mo? Bakit ba gusto mong malaman? Kasi mag-share din ako ng experience ko. Kadiri ka. Hindi na kailangan kasi hindi naman ako interesado. Kung ayaw mo makinig, sige. Ikaw na lang tatanungin ko. Sasagutin ko na. Wala pa. Nasabi ko naman sa'yo kung gaano ka-stricto yung mga magulang ko, di ba? Kaya malamang, inosente pa rin ako hanggang ngayon. Kung tatawanan mo ko dahil wala pa akong experience at this age, friendship over na tayo. Sus, natatawa lang naman ako sa reaksyon mo. Pero yung pagiging inosente mo, malabong tatawanan ko yon. Dapat nga maging proud ka pa na sa ganyang edad, naalagaan mo sarili mo eh. Bihira na lang yung babaeng ganyan. Pero sa totoo lang, baka kung nakailang boyfriend na ako, baka hindi na ako inosente. Nanghihinayang ka ba? Hindi naman. Alam mo kasi, mas mabuti na yung ganyan ka. Parang kikilabutan ako sa'yo kapag natuto ka ng mga kalokohan eh. Bakit napunta na sa akin yung usapan? Di ba may ikukwento ka? Meron nga. May naging girlfriend kasi ako dati. Medyo wild. Ang totoo, sa kanya nasira yung kainosentehan ko. Pero marami akong natutunan sa kanya. Gaya ng? Sigurado kang gusto mong malaman? Hindi, wag mo nang ikwento. Nakakailang kasi. Oo na, hindi na. Mas gusto ko yung komportable ka sa pinag-uusapan. Ganito na lang, may itatanong ako sa'yo. Ano ba yun? Kailan ka magkaka-boyfriend? Kapag may nanligaw na sa akin tapos nagustuhan ko siya. Paano kung wala ka nang magustuhan? Eh di tatanda kang dalaga? Okay lang. Ay, napaka-choosy mo naman kasi. Ligawan kaya kita? Ha? Parang gulat na gulat ka naman. Type ba yung mga kagaya ko? Pag-isipan mo muna mabuti. Paano kung type nga kita? Papayag ka na bang manligaw ako? No pressure. Okay lang kahit di mo muna sagutin yon. Basta okay tayo. Oo naman. Okay tayo. Sana pala di mo na ako nagtanong. Parang nahiya na ako bigla. Bakit ka naman mahihiya? Eh kasi baka mamaya hindi mo naman pala ako type. Kinabahan ako bigla. Nung nakikipagkilala ka pa lang sa akin, kasama na ba sa intensyon mo na ligawan ako? Honestly, oo. Pero ayoko madaliin lahat. Kaya kinaibigan muna kita para mas makilala natin yung isa't isa. At para malaman ko rin kung dapat ko pa bang ituloy yung plano ko. Kasi kung mas magiging okay ka at mas magiging komportable ka sa akin kapag magkaibigan lang tayo, irerespeto ko yun. Talaga? Oo naman. Makakaasa ka na walang magbabago sa pakikitungo ko sa'yo. Salamat, Arjen. Wala yun. Siyempre, matik na yun sa akin. Alangan namang sayangin ko lang yung pinagsamahan natin dahil hindi mo ako type. Walang ganon. Solid to. Papa Dudut, wala naman po akong sinabi noon na hindi ko type si Arjen. Pero hindi ko muna sinabi kung ano ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi ko pa siya naiharap sa mga magulang ko. Noong time na yon ay sigurado na ako na si Arjen yung lalaking matagal ko nang hinihintay na makilala.
Sa kanya lang ako naging ganon kakomportable. Pakiramdam ko ay pwede kong gawin lahat ng bagay kapag siya ang kasama ko ng walang halong panghuhusga. Kapag magkasama kami ay mas nailalabas ko ang totoong ako. Yung hindi ako takot magkamali sa mga salitang binibitawan ko. Minsan, nakakapagmura din ako pero ni minsan ay hindi niya ako hinusgahan. Nang makasigurado ako na si Arjen na talaga yung lalaking gusto ko, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon, Papa Dudut. Sinabi ko sa mga magulang ko na may kaibigan akong ipapakilala sa kanila. At gaya ng inaasahan ko ay hindi sila natuwa dahil alam kong si Jomar pa rin ang gusto nila para sa akin. Pero hindi rin naman sila tumanggi na makilala si Arjen. Siguro gusto rin naman nilang bigyan ng chance. Kaya nung araw ding yon ay tinawagan ko si Arjen para imbitahan sa bahay namin nung wala akong pasok sa school. Bago magtanghalian ay dumating na siya sa bahay namin, Papa Dudut. Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Okay na okay. Nasa loob na sina nanay at tatay. Halika na, pasok na tayo. Nay, tay, si Arjen po. Kaibigan ko. Magandang tanghali po. Arjen nga po pala. Nice to meet you po. Kaibigan ka lang ba talaga ng anak ko? Opo. Maupo na kayo. Nakahanda na yung pananghalian. Yung distansya ng upuan nyo, kalahating metro dapat. Opo, sir. Tay, tapos na po yung pandemic. Hindi virus yung dahilan, kaya ako kayo pinaglalayo. Ay, halika na, maupo na lang tayo. Pagpasensyahan mo na lang sina nanay at tatay Matagal na ba kayong magkaibigan ni Chen? Hindi pa naman po. Mga 2 buwan pa lang po, sir. 2 buwan pa lang tapos ipinakilala ka na sa amin? Baka naman nanliligaw ka na kay Chen. Hindi pa po. Bakit? May bala ka ba? Ay nako, mabuti pa. Kumain na tayo bago pa mapunta kung saan tong usapan. Mabuti pa nga po, Nay. Kuha ka na ng kanin mo. Ay, alam mo ba, sweetheart? Ang mahal na ng bigas ngayon. Konting kanin na lang kukunin ko. Marami naman akong kinain kaninang umaga. Tikman mo yung putsero ni nanay. Hindi ka magsisisi. Alam mo, sweetheart, pati karning manok ang mahal na rin. Yung patatas na lang ata titikman ko. Naku, yung saging, patatas at repolyo, ginto na rin ang presyo. Sa susunod pala, magdadala ako ng mga gulay dito sa inyo. Ay, sabaw na lang sa akin, Chen. Parang may galit kasi sa akin nanay mo eh. May sinasabi ka ba? Sabi ko po, busog pa po ako. Pero titikman ko na lang po yung niluto nyo para hindi po sumama yung loob nyo. Bakit naman sasama ang loob ng asawa ko? Tay, pwede po bang kalmahan niyo lang ni nanay? Alam ko naman po kung ano yung ginagawa niyo. Okay lang, Chen. Naiintindihan ko naman sila. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sir. Magkaibigan lang po talaga kami ni Chen. Kung hindi niya po gustong magpaligaw, hindi naman po ako mangungulit. Teka, ano nga palang trabaho mo? Security guard po sa school. Kina Chen ba? Opo, sa madaling araw naman po, tindero ako sa palengke. Tindero ng ano? Baka naman kung ano yung binibenta mo. Nagtutulak ka ba? Nagtutulak po talaga ako, pero hindi po droga, kundi yung kariton po na pinagkakargahan ko po ng mga gulay kapag magdi-display na sa tindahan. Ang totoo po niyan, tay, siya po talaga yung… Chen, Ay, bahala ka kung yan ang trip mo. Hindi ko pa pinapaligawan yung anak ko. Marami pang gustong ma-achieve sa buhay yan. Kaya kung may balak ka, wag mo nang ituloy. Tay, magkaibigan nga lang po kami. Ganyan din yung madalas na sinasabi ng inaanak ko kay kumpare. Tingnan mo ngayon, mag-asawa na sila nung sinasabi niyang kaibigan. At may mga anak na rin. Kaya hindi mo kami madadala dyan sa mga sinasabi mong magkaibigan lang kayo. kung liligawan ko man po si Chen, sisiguraduhin ko pong alam nyo at may consent nyo po, ma'am at sir. Aba dapat lang. Sisiguraduhin ko rin hindi magiging madali sa'yo ang lahat. Uy, tay, huwag niyo naman pong takutin si Arjen. Kung tunay siyang lalaki, hindi siya matatakot sa amin ng nanay mo.
Para yun lang eh. Marami na rin kasing sumubok na manligaw dito kay Chen, pero sa una pa lang, hindi na nila kayang panindigan yung anak namin. Paano naman namin ipagkakatiwala si Chen sa ganong klaseng lalaki? Papa Dudut, kahit na nahiya ako sa naging pagtrato ni nanay at tatay kay Arjen, sa kabilang banda ay na-touch naman ako sa dahilan kung bakit nila ginawa yon. Magulang ko pa rin sila kaya alam kong kapakanan ko lang ang iniisip nila. Humingi naman ako ng paumanhin kay Arjen pero inassure naman niya ako na hindi yon big deal sa kanya. Naintindihan niya raw kasi ang mga magulang ko. Kaya nagpasalamat na lamang ako na ganon kalawak ang pangunawa niya. Naisip ko tuloy noon na napakaswerte ko pala kapag ako yung naging girlfriend niya. Sinabi ko kay Arjen na yun na ang huling beses na isasama ko siya sa bahay dahil nahihiya na ako sa pakikitungo sa kanya ng parents ko. Pero nagulat ako noong sinabi niya na pupunta pa rin daw siya at bibisita. Wala raw problema sa kanya kahit sungitan siya ni nanay at sindaki ni tatay. Normal lang daw naman yon sa mga magulang na gustong protektahan ang anak. Papa Dudut, hindi ko po alam kung bakit gano'n na lamang siya magpursige na makuha ang loob ng mga magulang ko. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang kiliti nila papa at ng nanay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na madala sa pagpunta sa bahay namin si Arjen ay mas napadalas pa ang pagbisita niya. Madalas siyang may dalang pagkain at minsan mga gulay at prutas pa na galing sa tindahan niya. Pero kahit halos araw-araw na siya sa amin ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng parents ko. Si Jomar pa rin kasi ang mas gusto ni nanay para sa akin. Kahit na sinabi ko nang may nililigawan na yung tao. Si tatay naman ay hindi ko alam kung kinikilates ba niya si Arjen o talagang hindi niya lang talaga gusto para sa akin. Pero sa mga nangyaring yon ay hindi ko talaga inaasahan na magpapakitang gilas si Arjen kina nanay at tatay. Hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa rin siyang nababanggit at wala pa rin kaming napag-uusapan na manliligaw na siya sa akin. Nung mahigit isang buwan na rin siyang pumupunta-punta sa bahay ay napansin ko na unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni tatay. Nauuna pa itong bumate sa kanya at kinakausap na rin siya ng mas maayos. Papa Dudut, nag-resign na nga po pala noon si Arjen sa pagiging security guard sa school para makapag-focus na sa nasimulan niyang negosyo. Marami na raw kasi ang kumukuha sa kanya bilang supplier ng prutas at gulay sa mga talipapa. Isa pa'y hawak niya ang oras niya sa ganong klase ng trabaho. Pero one time, Papa Dudut, ay narinig ko sila ng tatay ko na nag-uusap sa bahay. Kakauwi ko lang noon pero hindi muna ako pumasok nang marinig ko ang pinag-uusapan nila, Papa Dudut. Nag-resign ka ba sa trabaho mo para magkaroon ka ng mas maraming oras para sa anak ko? Ang totoo po, isa po yun sa mga dahilan, sir. May balak ka bang ligawan siya? Opo, sana. Pero naghihintay pa po ako ng tamang pagkakataon. Baka po kasi mas gusto niya munang mas kilalanin pa ako. O baka hinihintay niya po na maging pasado muna ako sa inyo. Pero ikaw yung tinatanong ko. Yung sagot mo bilang isang lalaki ang hinihingi ko ngayon. Kung ako lang po yung magdidesisyon, matagal ko na pong niligawan si Chen. Pero naisip ko po na mas maganda kung makikilala niya rin muna ako ng mabuti para hindi niya pagsisihan yung desisyon niya sakaling pumayag po siya na ligawan ko siya. Alam mo, didiretsohin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko nung una. Pasensya na kung nahusgahan kita. Pero akala ko talaga nun, hindi ka matinong lalaki. Pero naisip ko,
Sa tinagal-tagal na walang ipinapakilalang lalaki sa amin si Chen, siguro naman hindi siya makikipaglapit sa lalaking makakasira lang ng buhay niya. Sir, pasensya na po kayo sa itatanong ko pero bakit po masyado niyong pinaghihigpitan si Chen? Ay, hindi pinanagutan ng tatay ko yung nanay ko nung ipinagbuntis ako. Kaya ayun, iniwan na lang ako sa tiyahin ko. Siya yung nagpalaki at nagpaaral sa akin noon. Yung nanay ko, paminsan-minsan lang magbigay ng pera kung kailan niya lang magustuhan. Hindi niya gustong magkaanak na walang tatay yung ama ng bata sa tabi niya at ayoko maranasan yun ng anak ko. Kaya hanggat maaari, kinikilatis ko mabuti yung mga nakikilala niya at inaharang ko kapag alam kong alanganin para sa kanya. Pero hindi niyo po ba naisip na baka nahihirapan na rin siya? Naiisip ko naman yun. Pero kung para sa ikabubuti niya naman, handa kaming tanggapin yung galit o pagtatampo ng anak namin. Alam ko namang nasa tamang edad na siya, pero ang gusto namin, magabayan namin siya hanggang sa mapunta siya sa mabuting tao. Doon pa lang kami ni Mel mapapanatag. Ay, alam ko rin na yung tingin sa amin ng ibang tao, mukhang pera. Kasi ang gusto namin para kay Chen, yung nakakaluwag-luwag na sa pinansyal. Yun bang hindi nakakailanganing mangutang kapag kinailangan ng malaki-laking gastos? Paano kung halimbawa mabuntis siya? Saan sila kukuha ng panggastos sa panganganak? Masipag naman po si Chen, tsaka nag-iipon din po siya. Baka nga po yung naipon niya malaki-laki na sa tagal niyang pinaghandaan yung pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Pero kung ako po yung magiging asawa niya, mas gusto ko po na ako na lang yung magpo-provide para sa amin. Yan! Ganyan mag-isip yung lalaking gusto ko para kay Chen. Teka, baka naman nagpapalakas ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. Hindi po sir, malinis po yung intensyon ko sa anak nyo. Total mukhang boto naman po kayo sa akin para sa anak nyo. Baka po pwede ko nang makuha yung blessing nyo para formal ko na siyang ligawan. O siya, sige na. Ibinibigay ko na. Basta iingatan mo yung anak ko. Hindi mo naman kailangang ibigay lahat sa kanya. Basta tratuhin mo lang siya ng maayos. Hindi man mala prinsesa yung turing mo sa kanya, papasan ko naman yung buong katawan ng mananakit sa kanya. Ayokong masaktan yung anak ko. Nag-iisa lang siya kaya kahit na umabot pa siya sa 40, gagabayan pa rin namin siya. Huwag po kayong mag-alala sir. Papatunayan ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa akin. Tingnan natin. Siya nga pala, huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo naman ako boss. Tito na lang, okay na yun. Sabi niyo po eh. Papa Dudut, kahit narinig ko ang pinag-usapan nila ay nagpanggap akong walang alam. At hindi sila narinig. Pero deep inside ay kilig na kilig ako sa mga sinabi ni Arjen. Na-touch naman ako sa mga narinig ko mula kay tatay. Hindi ko kasi alam yung kwento tungkol kay Lola dahil hindi niya sinabi pa sa akin. Siguro ay ayaw niyang malaman ko na pinabayaan siya ng nanay niya para hindi magbago ang tingin ko kay Lola. Namit ko na si Lola ng 2 beses pero napansin ko na po noon na hindi sila masyadong nag-uusap ni tatay. Papa Dudut, dahil pasado na si Arjen kay tatay ay umamin na siya sa akin nang minsan niya akong inaya para mag-date. Tinanong niya ako kung pwede na raw ba siyang manligaw dahil sigurado na siyang ako yung babaeng gusto niyang makasama. Dahil okay na siya kina nanay at tatay, hindi ko na siya pinahirapan pa, Papa Dudut. Sinagot ko na nga si Arjen. Kain ka na. Masarap yung mga ulam na niluto ni nanay. Oo nga Arjen, magpakabusog ka. Ang saya po pala kapag inaalok na ng pagkain. Hindi ko ramdam na mahal na yung mga bilihin. Ay,
mahal pa rin naman yung mga bilihin ngayon. Pero dahil alam naming mahal mo talaga si Chen, pwedeng-pwede kang kumain dito kahit kailan mo gusto. Welcome ka na rito sa bahay namin. Ang sarap naman po pakinggan yan, tita. Naku, masanay ka na. Tsaka mahilig talaga akong magluto. Kung mapapadalas ka rito, baka malaba ka sa kakakain. Ngayon alam mo na kung bakit malaman ako. Tito, okay lang po kayo? Baka nakakain po kayo ng panis kaya bigla na lang kayong tumatawan na mag-isa dyan. May naalala lang ako. Hindi ko kasi makalimutan yung pati sabaw. Ipinagdadamot sa'yo ng asawa ko. Kasi naman itong si Chen, bigla na lang nagdala ng lalaki rito. Nay, sinabihan ko naman po kayo na may ipapakilala ako, di ba? Oo, pero sabi mo, kaibigan mo lang. Sa nakikita ko sa inyong dalawa, tinginan pa lang. Alam ko nang may nararamdaman kayo para sa isa't isa. Nahalata niyo po ba yon, Nay? Bakit naman hindi? Tsaka lalo na sa'yo, no? Kilalang kilala na kita, anak. Baka nakakalimutan mo, ako yung nagluwal sa'yo, kaya alam ko kung kailan ka hindi okay. At mas lalong alam ko kapag okay na okay ka. Yun yung nakita ko sa'yo nang isama mo rito si Arjen. Nay naman binibista niyo ako sa boyfriend ko. Ibig sabihin lang nun, matagal nang malakas yung tama mo sa akin. Bakit? Masama ba? Nga pala, Arjen. Kailan mo ipapakilala sa mga magulang mo si Chen? Ay, oo nga. Tsaka kailan namin sila makikilala? Ang totoo po niyan, nasabi ko na sa kanila yung tungkol sa inyo. Magpapaalam nga po sana ako kung pwede ko po silang isama rito. Mamamanhi ka na ba kayo? Tay? Hindi pa naman po pero doon na rin kami papunta. Pero gusto po muna sanang makipagkilala sa inyo ng mga magulang ko. Nakukwento ko na po kayo sa kanila kaya ayun, excited na makipagbanding. Naku, welcome na welcome sila dito sa bahay namin, ha? Sabihan mo lang kami kung kailan nila balak pumunta para mapaghandaan namin, ha? Sige po tita, sasabihan ko po sila mamaya. Ay, nakakatuwa talaga yung nangyayari ngayon. Akala ko talaga, tatandang dalaga na yung anak namin eh. Buti na lang, may nakilala pa siyang matinong lalaki. Si nanay. Akala mo naman hindi pinaglaban sa akin si Jomar. Parang kailan lang botong-boto kayo sa manok nyo Pareho lang kami ng nanay mo, nak. Pero malay ba naman namin na may nililigawan na pala yun? Hindi nyo na po kasi tinanong. Basta nyo na lang inimbitahan dito sa bahay. Syempre mahihiya naman pong tumanggi sa inyo. Hayaan mo na yun, nak. Uso rin mag-move on, di ba, Arjen? Po? Opo. Wow, sip-sip. Sorry na, ngayon lang to. Nagpapalakas pa kasi ako kay tito. Gusto mong magpalakas? Ubusin natin yung pinalamig ko sa ref mamaya. Mahal, okay lang ba? Oo naman. Si tatay na nga nag-aya sa'yo Naniniguro lang. Papadudot sa ganong paraan ko nga po nakilala ang lalaking masasabi kong blessing at regalo sa akin ng nasa itaas. Nang ipakilala ni Arjen ang mga magulang niya, kina nanay at tatay ay nagkasundo kaagad sila. Tulad ng boyfriend ko ay mababait din sila at magaling makisama, kaya walang masabi ang parents ko sa kanila. Hindi na namin pinatagal ang boyfriend-girlfriend relationship namin ni Arjen. After 2 months ay nag-propose na siya sa akin at inihanda na namin ang kasal namin sa parehong taon. Sa ngayon po papadudot ay kagagaling lang namin sa OB at nakumpirma nga po na buntis na po ako. Kahapon po kasi ay nag-PT ako at positive ang naging resulta. Sobrang saya nga po ng asawa ko dahil excited na talaga siya na magka-baby kami. Kaya naman masasabi ko po talaga na sobrang sulit yung matagal kong paghihintay at pag-iingat sa sarili ko. Na-realize ko rin po na nakatulong din pala yung pagiging choosy ko dahil mahaba man. Ang itinakbo ng panahon ay napunta pa rin ako sa tamang tao. Hindi po ako binigo ni Arjen kaya araw-araw po akong nagpapasalamat na nakilala ko siya. At least ngayon, buo na po ang loob ko na bumuo ng sarili kong pamilya na siya ang kasama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po and God bless po sa mga lahat ng mga tagapakinig ninyo sa inyong programa sa radyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chen.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Magandang araw po, ako po si Ciara Papadudut mula sa Taguig. 30 years old na po ako dalaga at 5 years nang nagtatrabaho sa isang BPO industry. Wala po talaga akong planong maging call center agent noong una pero sa buhay na ito na po siguro ako dinala ng destiny ko. Kahit na hindi naman po ito ang landas na gusto kong ipursu, ay masaya po ako dahil sa trabaho kong ito ay meron naman na po akong maayos-ayos na buhay. Pangarap ko po talagang maging engineer. Actually nakapagtapos po ako bilang civil engineer pero hindi po napursu ang pangarap kong ito due to personal reasons na hindi ko na lamang po babanggitin. Sa ngayon ay sapat po ang income ko para sa mga gastusin. Nababudget ko rin po ito base sa mga wants and needs ko. Nakakapasyal po ako sa mga lugar na gusto kong puntahan at sa parehong pagkakataon ay nakapagbibigay din ako ng pera sa mga magulang ko na nakatira sa probinsya. Ang sagot lang naman po kasi sa pagkakaroon ng stable na buhay ay dapat marunong tayong mag-ipon at yun po ang palagi kong ginagawa. Pagdating naman po sa usaping love life, nagkaroon po ako ng boyfriend for 5 years. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Allen na manager sa isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Nagkakilala kami sa isang dating app kung saan ang aksidente kong pag-swipe right sa picture niya ay nauwi sa isang romantic relationship. Ka ba talaga? Parang hindi naman ah. Ang ganda naman ng bungad mo. Pwedeng good morning muna kasi first time lang natin magkikita. Ay, sorry. Good morning. So hindi ba ako mukhang 5'9"? Parang hindi. Well, tama ka naman. 5'9" ako sa app. Pero sa totoong buhay mga around 5'7" ako. And a half. 5'7" and a half. May half talaga? Oo, importante yun. So parang inaamin mo na fake yung nasa profile mo, ganon. Kasi nagsinungaling ka sa height mo eh. Huwag mo sabihing hindi ka rin 25. 25 years old ako. Yun, totoo yun. And technically, hindi ako nagsinungaling kasi tinan mo to. Matataas ang mga suot kong sapatos. Kaya kahit i-measure mo ang height ko ngayon, 5'9" ang lalabas. Hindi ka naman palagi nakasapatos eh. Bakit? Big deal ba sa iyo ang height ng lalaki? Hindi naman, pero syempre, mas romantic pa rin kung mas matangkad yung guy, di ba? Mas matangkad pa rin naman ako sa iyo ah. Di ba 5 flat ka? Huy, hindi ako 5 flat ha. Excuse me, 5'2" kaya ako. Maliit pa rin yun. May problema ka sa maliliit? Wala naman. Cute nga eh. Wala naman pala eh. Teka, ba't ba napunta tayo sa height? Ikaw nagsimula eh. Ano ba maganda? How about family? Family? Ako, may sariling pamilya na ang father ko, tapos yung mother ko naman, tindera sa probinsya. Saan ang province mo? Pangasinan. I see. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid, pangalawa ko. Talaga? Pareho pala tayo. Pangalawa rin ako eh, pero 3 lang kami. Wala na kaming parents, tapos may kanya-kanya na rin kaming buhay na magkakapatid. Hindi na kayo magkakasama? Hindi na eh. Naiwan yung panganay sa dati naming bahay. Siya na nakatira doon ngayon kasamang family niya. Yung bunso naman, nagtatrabaho ngayon sa South Korea, factory worker. Eh ikaw? Solo na rin. As early as 18 years old kasi,
Ako na bumubuhay sa sarili ko. Simula nung parehong mawala parents namin, kanya-kanyang sikap na kami magkakapatid para pag-aralin at buhayin ang sarili namin. Kailan mo huling nakita mga kapatid mo? Matagal na, hindi ko na maalala eh. Hindi ba kayo close? Sabihin na lang natin na wala masyadong intimacy sa aming magkakapatid. Pero sa pagkakaalam ko, nagkakausap pa yung ate ko tsaka yung bunso. Bakit naman ganon? Kayong tatlo na nga lang ang natitira, hiwa-hiwalay pa kayo. Nung bata kasi ako, medyo neglected ako. Alam mo na, middle child. Favorite nila mama at papa yung pangatlo kasi nga bunso. Palaging spoiled, palaging pinapaboran. Yung panganay naman, suportado sa lahat ng bagay. Kasi siya yung inaasahang maging provider pagdating ng panahon. Ako? Wala lang. Parang nandyan lang para makompleto yung pamilya. Ang lungkot naman ng ganon. Kaya nga nung lumaki ako, natuto na akong wag dumepende sa ibang tao. Parang bumababa kasi yung self-worth ko nung ma-realize ko na di pala ako nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamilya ko. Masakit pala yun. Hayaan mo. Pagdating sa akin, never mong mararanasan ng ganong bagay. We, totoo ba yan? Oh, promise! Papadudod for 6 months ay nag-date kami ni Allen bago kami naging official couple. Aminado naman ako na noong unay, hindi po ako physically attracted sa kanya. Pero sa pagtagal ng pagsasama naming dalawa, ay unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya noong nakilala ko na ang totoong Allen. Nagtatrabaho pa po ako noon bilang barista sa isang well-known na coffee shop. After 1 year ay nag-decide kami ni Allen na magsama na sa isang apartment. Naghanap kami ng matutuluyan sa Makati at doon ay nag-live-in kaming dalawa. Papadudot mas lalo pang lumalim pa ang relasyon naming dalawa ni Allen simula noong nagsama kami sa isang bubong. Daigo pa ang nasa cloud 9 noon dahil para akong nakabingwit ng isda sa dagat na kompleto industry ay doon na po nagsimulang lumaylay ang relasyon naming dalawa ni Allen. Aminado naman po akong marami akong naging pagkukulang pero dahil naman ito sa pagiging busy ko sa trabaho. Hindi po madali ang nilipatan kong trabaho. Bukod sa nakakapagod na night shift ay dumagdag pa ang pagiging stressful at toxic ng working environment ko. Kaya ang dating solid at almost perfect na relasyon namin ay unti-unting lumabo sa loob lamang ng 2. Oh, mahal. Hindi ka pa pumapasok? Anong oras na? Malilate ka na. Nagpaalam ako sa work ngayon na hindi ako papasok. Talaga? Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Or may lakad ka? Anniversary natin ngayon, di ba? Nakalimutan mo na naman ba? Oh my gosh! Anong date na ba ngayon? 29 na ba? Hala mahal, sorry. Alam mo namang iba na ang body clock ko ngayon, di ba? Minsan nalilito na talaga ako sa mga dates, lalo na night shift ako. Okay lang. At least ngayon alam mo na. Last year ganito rin tayo eh, kaya hindi na ako nag-expect. Sorry na. Galit ka ba? Magpahinga ka na. Lalabas tayo mamayang gabi. Nagpa-reserve ako sa favorite resto natin. Off mo naman mamaya, di ba? Oo! Wala akong pasok mamaya. Promise babawi ako sa'yo tonight. Tsaka nag-book nga pala ako ng hotel sa Tagaytay. Doon tayo magse-celebrate bukas. Bukas? Hala! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? May problema ba? May team building kasi kami bukas sa Rizal. 2 araw yun. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Seryoso? Mahal naman. Akala ko nasabi ko sa'yo eh. Yun na nga lang yung araw na magkakasama tayo. Tapos ilalaan mo pa yung time na yun sa trabaho? Sorry. Hindi ko naman alam na may plan ka palang lumabas eh. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? O mas mahal mo ng trabaho mo? Mahal kita. Siyempre mahal kita, Allen. Pero work to eh. Para sa future naman nating dalawa to. Anong future? May future pa ba tayo? Kasi pakiramdam ko wala na eh. Twice a week na nga lang tayo kung magkita. Gigising ako mag-isa. Papasok ako sa trabaho na wala ka kasi nga patapos ka pa lang sa trabaho mo. Uuwi ako na wala ka kasi papunta ka na sa trabaho.
Daig pa natin ang LDR eh. Pero iniintindi ko yun kasi trabaho yan. Pero itong ganito, ito na nga lang yung araw na pwede tayo magsama eh. Ipagdadamot mo pa sa akin? Mahal, hindi naman sa ganun. Nawala lang talaga sa isip ko. Sorry talaga. Nakatira nga tayo sa iisang bahay pero hindi naman tayo nagkakasama. Ano bang silbi na nag-live-in tayo? Promise ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng to, babawi ako sa'yo. Babawi ako pagkatapos ng team building namin. Effort lang naman na gusto kong makita sa'yo eh. Oh, nag-e-effort naman ako ah. Nasaan? Nasaan yung effort na sinasabi mo kasi hindi ko makita? Hindi ko maramdaman eh. Nagkaroon lang tayo ng miscommunication, okay? Huwag na nating palakihin to. Hindi miscommunication na nangyari. Nawala lang talaga sa isip mo na may boyfriend ka pa pala. Anniversary natin, malilimutan mo? Bare minimum na nga lang yun eh. Hindi na ba acceptable ang makalimot ngayon? Mahal, pagod na ako sa trabaho ko. Sobrang stress na ako kaya sorry kung nakalimot ako. Sorry kung nawala sa isip ko kung anong araw ngayon. Masama ba kung mag-expect ako sa'yo? Kahit i-reciprocate mo lang yung efforts ko. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Oh my gosh, mahal. Please naman, wag ngayon. Sobrang drained na ako ngayong araw. Wag naman tayo mag-away ngayon. Okay. Pagod ka sa trabaho. Trabaho na naman. I understand. Ako naman lagi umiintindi eh. Lagi na lang. Mahal. Nakakapagod din minsan. Lalo na kung mag-isa ka lang nagbubuhat sa relasyon. Alam mo minsan, naiisip ko nga eh. Paano kung sumuko na lang ako? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na. May niluto ako dyan na breakfast. Kumain ka bago ka matulog. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Mahal, sandali lang. Pag-usapan natin to ng maayos. Natatandaan mo ba yung promise mo sa akin dati? Na hindi ka gagaya sa mga magulang ko? Na hindi mo ipaparamdam na neglected ako? 2 years mo nang pinaparamdam sa akin yon, Ciara. Papadudot kinagabihan ay sobrang tahimik ng naging dinner date namin ni Allen. Gusto kong i-explain sa kanya ang side ko pero alam kong kahit na anong sabihin ko ay lalala lang ang sitwasyon. Kaya wala akong ibang ginawa buong gabi kundi ang humingi ng tawad. Tama siya na unti-unti ko na siyang napapabayaan dahil sa work ko at hindi ko ikinakaila ang pagkukulang kong yon. Hindi rin po natuloy ang Tagaytay trip namin at kinailangan ko talagang sumama sa team building namin noon dahil kung hindi ay malilintikan ako sa boss ko. Pagkabalik ko sa apartment after 2 days ng aming team building ay hindi ko na po nadatnan doon si Allen. Wala na lahat ng mga gamit nito maliban sa isang note kung saan ay nakasulat ang mga salitang suko na ako. Ni hindi man lang siya nag-message sa akin para man lang ma-save ko ang relationship namin. Papadudod sinubukan ko siyang kontakin pero hindi na niya noon binabasa ang mga messages ko. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Pinuntahan ko siya sa dati niyang tinitirhan pero hindi na siya bumalik sa lugar na yon. Kinausap ko rin ang mga kaibigan niya pero tikom naman ang mga bibig nila. Gusto ko talagang isalbang relasyon naming dalawa noon pero hindi ko ito magagawa kung ayaw akong tulungan ni Allen. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na wala na. Tapos na ang 5 taong relasyon namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan din akong hindi nakapag-focus sa trabaho. Tahimik lang ako noon sa work at hindi nila ako makausap ng maayos at hindi rin ako sumasali sa mga gimmick ng mga katrabaho ko. Ginamit ko na rin noon ang sick leave ko para lamang magkulong sa apartment. Mabuti na lamang at marami akong kaibigan na handang sumuporta sa akin noon. Maliban sa kanila ay naging kaagapay ko rin po ang alak. Ito lang kasi ang tanging bagay na nakapagpapamanhid sa nararamdaman ko ng panahon na yon. Palagi ako noong tumatambay sa mga bar at club, Papadudot, kasama ang mga kaibigan ko para lamang maibsan ang sugatang kong puso.
At sa pamamalagi ko sa mga lugar na yon ay isang tao po ang nakilala ko. Si Nick. Day off ko noon, Papa Dudut, sakto ring maulan ang panahon, perfect time para mag-senti at balikan ang nakaraan. Pero dahil pinipilit ko noong mag-move on mula kay Allen ay naisipan kong uminom sa labas. Inaya ko ang mga kaibigan ko pero dahil maulan ay walang gustong sumama sa akin. No choice ako kundi ang gumalang mag-isa. Sa isang bar na never ko pang nasubukan, ako nagpunta, Papa Dudut. Ayaw ko nang bumalik sa favorite bar namin ni Allen dahil alam kong masasakit na alaala lamang ang ipaparamdam nito sa akin. Dahil nga maulan ay walang masyadong tao sa bar. Maganda naman ang ambience ng lugar, chill lang, at ang nakakatuwa ay hindi kamahalan ng presyo ng mga alak. Madami ring bouncers kaya hindi nakakatakot ang mag-isa. Umupo ako sa sulok at doon magsimulang uminom, Papa Dudut. Pagkatapos ko sa pang-apat na shot ng tequila ay doon na po ako nilapitan ni Nick. Hi, miss. Sorry to bother you, but can I ask you something? Yes? May maitutulong ba ako? Are you alone by any chance? No. May mga kasama ako. Inaantay ko lang sila. Oh, I see. Pwede ba kitang samahan habang hinihintay mo sila? Sorry pero mas prefer ko mag-antay na mag-isa. Ah, ganun ba? I'm Nick, by the way. Nicholas, pero tawagin mo na lang ako Nick. Hi, Nick. Katulad ng sinabi ko, I prefer to be alone. Okay, I get what you mean. Naghahanap lang kasi ako ng makakausap. Wala kasi akong kasama eh. Sorry. No problem. Anyway, nice to meet you. Balik na ako dun sa boring kong table. Ba't ka mag-isa? Ha? I'm sorry? Sabi ko bakit ka mag-isa? Is that an invitation? Pwede na ba akong makiupo and join you? Nagtatanong lang ako. Okay, gets. Broken tayo ngayon eh. I see. Eh ikaw, bakit ka mag-isa? Hindi nga ako mag-isa. Papunta na rito yung mga friends ko. Talaga ba? Kahit 30 minutes na silang late? I mean, hindi ako stalker or anything ah. Sabay kasi tayong pumasok kanina. Kaya napansin ko lang. Medyo stalker vibes nga yun actually. Promise, hindi ako masamang tao. Wala namang masamang tao nga amin na masama sila eh. At teka, sandali. Oh, eto. ID ko yan. Full name, address, age, nationality, marital status. Wala naman sigurong masamang tao ang magbibigay ng full details nila, no? Okay, fine. Okay. Tago ko muna tong ID ko. So, pwede na ba ako maupo? Sige. Para naman may kausap na rin ako. Thanks. So, tama ako. Wala kang ang hinihintay na friends. Wala eh. Wala may gustong sumama sa akin. Same as you, gusto ko lang din uminom ngayon. Gusto ko magpaantok. May insomnia ka ba? Hirap ka makatulog? Wala akong insomnia. Hindi rin naman ako hirap makatulog. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Makalimot naman saan? Well, if you don't mind. Makalimot sa ex ko. Ooh! Pareho pala tayo. Pareho tayong broken-hearted. Kailan ka pa broken? 3 weeks ago. After ko mag-propose sa kanya, iniwan niya ako. Oh my gosh, I'm sorry. Ano raw ang reason niya? Hindi pa raw siya ready eh. Pero it turns out, may iba na pala siyang gusto. Sakit naman nun. Sana hindi na lang niya tinanggap yung proposal mo. Pinaasa ka pa. Well, to cut all the BS short, sabi niya, ang kanyang explanation sa akin kung bakit niya ginawa yon ayaw niya raw ako mapahiya. Eh ikaw, anong nangyari sa inyo ng ex mo? Ghosted. Sinukuan niya ako. Masyado raw akong workaholic eh. Yun lang? May mas malalim pang rason behind that pero sa amin na lang yun. What are the odds, no? Na nagkita yung dalawang broken? Naku, wag mo akong simulan dyan.
Hindi ako mahuhulog sa mga ganyang banat. What? Banat? Hindi! No. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi ako pumipick up line. Sincere yung pagkakasabi ko noon, walang halong diga. Mabuti na yung clear. Hindi pa rin naman ako ready para sa relationships eh. Ako rin, So, anong pangalan mo? Pwede ko na bang malaman? Ciara. Hello, Ciara. Nice to meet you. After that ay hiningi ni Nick ang social media ko, Papa Dudut. Masaya naman ang naging pag-uusap namin kaya nagtiwala ko sa kanya at ibinigay ko ang Facebook account ko. Pero lumipas ang 1 linggo ay wala akong natanggap na friend request mula sa kanya. Hinayaan ko na lamang siya at nagpatuloy ako sa buhay ko. Wala pa rin nagbago, para kong zombie nagigising, magpapakapagod sa trabaho para pagka-uwi ay matutulog na lamang ang gagawin ko. Paulit-ulit na ganon ang ginawa ko habang pilit kong tinatakasan ang mga alaala namin ni Allen. Hanggang sa isang araw ay isang Nick ang nag-friend request sa akin sa Facebook. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting tuwa nang makita ko ang pangalan ni Nick na biglang nag-pop up sa notification ko. Agad ko siyang inaccept at doon na po kami nagsimulang kilalanin ang isa't isa. In-entertain ko po si Nick sa buhay ko sa pagbabaka sakaling mapukaw nito ang atensyon ko mula sa ex ko. At nangyari naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nabaling sa ibang tao ang isip ko. Mabilis po kaming nagkagaanan ng loob ni Nick. Hindi ko inaasahan ang kulit niya, ibang level ang humor nito na siyang tanging nakapagbibigay sa akin ng ngiti sa kabila ng pagdadalamhati ng puso ko. Accountant po si Nick na nagtatrabaho sa isang bangko. Panganay sa 4 na magkakapatid at mula sa medyo may kayang pamilya. Pagkatapos ng 3 linggo simula noong huli kaming nagkita ay in-invite niya akong makipag-meet up sa labas para sa isang proper date. Wow! Nag-glow up ka ba in just 3 weeks? Nice. Hay nako Nick ha, wag mo akong simulan. Bubulahin mo na naman ako eh. Alam ko mabulaklak yung bunganga mo. Hindi nga, seryoso ako. You look prettier kesa nung una kitang nakita. Sinasabi mo ba na pangit ako nun? Hindi ka pangit, ano ka ba? Iba lang kasi yung setting sa bar. Madilim kasi ron. Eh dito sa cafe, nakikita kita ng maayos. Dami mong alam. So, kumusta naman? Still broken? Ay, well, yeah. Ang hirap ipunin lahat ng piraso ng pusong nabasag eh. Relate. I know, really, hindi ko rin alam eh. Ako rin naman, hindi pa nakaka-move on until now. See? Pareho lang tayo. At least ako may ginagawa para mawala kahit papano yung sakit na nararamdaman ko. Alam mo, may proposal ako sa'yo. Proposal? Tungkol saan? Well, kailangan mo ng someone para mag-heal. Kailangan ko rin ng someone to do the same. Let's be each other someone. Nahihibang ka na ba? Weird lang pakinggan tong proposal ko sa umpisa. Pero the good thing about this is, it doesn't matter kung hindi natin mahal ang isa't isa. What you need to do is gamitin mo ang presence ko para makapag-move on ka. And ako naman, gagamitin ko yung company mo para makapag-move on din ako. Sounds like a good plan, right? In short, maggagamitan tayo. Parang ganun na nga. Alam mo ba kung bakit natagalan ako bago kita i-add sa Facebook? Bakit nga ba? Days after nating mag-meet sa bar, plano ko nang mag-self-destruct. Sobrang broken ako to the point na gusto ko nang umalis sa mundong to. Ang hirap lang tanggapin na after mong ibigay ang lahat sa isang tao, bigla ka na lang niyang iiwan para sa ibang lalaki. And then, nakilala kita. Naalala ko kung gaano ako kasaya habang kausap ka. Kung papanong nawala yung sakit na nararamdaman ko kahit panandalian lang. So, doon ko na-realize na kailangan kita. Kailangan ko ng isang taong sasalo sa akin while I'm at my lowest.
So, para sa sarili mo lang pala tong offer mo sa akin. Paano ka makakasigurong makaka-move on din ako kapag ginawa kitang rebound? Well, for starters, nakipag-meet ka sa akin ngayon dito, di ba? Kailangan mo ng distraction kaya ka nakikipag-usap sa akin ngayon. Alam ko na kailangan mo rin ng taong makakausap and I'm offering myself to you. Ang weird! Sobrang weird! Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Tulad nga ng sabi ko, weird lang to pakinggan sa umpisa. Pero pag-isipan mo, Ciara, wala naman siguro mawawala kapag nag-try tayo, di ba? I mean, hindi ka naman siguro may in love sa akin, di ba? No way! Oh, there you go. Then, wala tayong magiging problema kung ganun. Ako rin naman eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko na mafo-fall sa'yo. So what do you think? Sige, pag-iisipan ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na tempting ang naging offer sa akin ni Nick. Oo, tama siya na for a while ay nakakalimot ako sa pinagdadaanan ko habang kausap ko siya. Feeling ko ay nasa safe space ako tuwing kasama ko siya. Gusto kong tanggapin ang offer niya pero nag-aalangan ako sa maaaring maging impact nito sa buhay ko. Maaaring ang sa tulong ni Nick ay makapag-move on ako mula kay Allen. Pero natatakot ako na baka dahil dito ay masanay ako na lagi kong kasama si Nick sa puntong maging dependent na ako sa kanya. Sinubukan kong kausapin ang isa sa mga kaibigan ko ukol dito at ganoon din ang sentiment niya. Disaster in the making nga daw kapag pinasok ko ang relasyon na inoffer sa akin ni Nick. Sasaktan ko lang daw ang sarili ko lalo na't emotionally unstable daw ako. At the moment, alam ko, Papa Dudut, na mahirap pumasok sa isang no-label relationship. Lalo na't ang purpose lang naman naming dalawa ay para ma-heal ang parehong puso namin na sugatan. Pero sa punto po ng buhay kong yon ay nangangailangan talaga ako ng taong masasandalan at si Nick ang pinaka malapit na taong maaring magbigay sa akin ng comfort na hinahanap ko. Sa huli ay pumayag po ako sa gustong mangyari ni Nick. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pumasok kaming dalawa ni Nick sa isang no-label relationship. More than friends pero less than lovers. Nung una ay wala namang problema sa naging relasyon namin. Sa katunayan ay na-enjoy ko nga ang company ni Nick. Nakatulong siya para mawala ang isip ko sa nangyari sa aming dalawa ni Allen. Naging sandalan namin ang isa't isa at sabay naming kinalimutan ang traumatic past naming dalawa. Ginagawa namin ang mga tipikal na ginagawa ng magkasintahan. Ang kaibahan nga lang ay walang love na involve sa aming dalawa. Yun naman po ang original plan. Bawal ang ma-in love. Bawal ang mag-expect. Bawal ang mag-assume. Ginawa namin ang lahat para makapag-move on, dates, travels, road trips at tumagal po ito ng mahigit 6 na buwan. May tiwala naman ako sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ako mafo-fall kay Nick. Ipinangako ko sa sarili ko na never mahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero minsan ay mahirap talagang diktahan ang puso. Unti-unti ay napaibig ako ni Nick, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero late na noong na-realize kong nangyari na ang ayaw kong mangyari. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil alam kong may usapan kami ni Nick. Alam kong matatapos din ang kung ano man ang meron kami once na naka-move on na kami sa kanya-kanya naming ex. At nangyari naman po yun, Papa Dudut. Nalimutan ko na ng tuluyan si Allen. Napatunayan ko ito nang minsang magparamdam muli sa akin ang ex-boyfriend ko. Grabe, kailangan natin bumalik sa resto na yon.
Sobrang sulit, no? Affordable pero pang 5-star ang mga pagkain. Galing mo talaga maghanap ng makakainan. Ako pa. Siyempre. Cultured tong fake boyfriend mo, no? Talaga ba? O baka nakaswerte ka lang? Sige na, dito na ako. Hatid na kita hanggang sa apartment mo. Wag na. Andyan lang naman yung bahay ko. Bakit? May tinatago ka ba? Wala ah. Kahit pumasok ka pa sa loob kung gusto mo. Ciara. Allen? Anong ginagawa mo rito? Ciara, busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sige, pero... Ciara, mauna na ako ha. May bisita ka pala. Salamat sa pagsama sa akin ngayon ha. Thank you din, Nick. Chat-chat na lang. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Sige. Siya ba yung bago mong boyfriend? Anong ginagawa mo rito, Allen? Nagpunta ako rito para mag-sorry sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko. Huwag mo nang isipin yun. Kinakalimutan ko na yung mga nangyari sa atin. Wala na ba tayong chance na bumalik ulit sa dati? Chance? Humihingi ka sa akin ngayon ng second chance after what? 5-6 months? Ganong katagal, Allen? Bago mo na-realize na gusto mo palang ibalik natin yung dati nating relasyon? Nagkamali ako. Mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat hinayaan na ma-overwhelm ako. Masyado ako nagpakain sa mga nangyari sa atin. I'm sorry, Ciara. Hindi ko dapat ginawa yun. Sorry din pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hinabol kita. Hinanap kita, nagmakaawa ako sa'yo na kausapin mo ko, na pag-usapan natin ng maayos yung mga hindi natin pagkakaintindihan. Na huwag nating sayangin yung 5 years na pinagsamahan natin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko, Allen. Ginawa kong lahat para lang makausap ka, pero hindi mo man lang ako pinansin. Tapos ngayong nasa maayos na lagay na ang puso ko, bigla ka magpapakita sa akin? Hihingi ng tawad? Ng second chance? Ano ko? Tirang pagkain na iniwan mo sa ref at babalikan mo lang kapag wala ka ng ibang makain? Gulong-gulo lang talaga ako ng mga panahong yun. Gusto ko lang naman ipaintindi sa'yo na kailangan ko rin maramdaman ng pagmamahal mo. Kasi nito mga nakaraang taon, hindi ko na nararamdaman yun eh. Eh di sana yan ang sinabi mo sa akin noong simula pa lang. Sana naayos natin ang problema. Sana naisalba pa natin yung relasyon natin. Ang ginawa mo kasi, bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yon para sa akin? Basta mo na lang ako iniwan sa ere nang wala man lang explanation. Para mo ako sinamahang umakyat sa bundok, tapos iniwan mo ako sa tuktok. Tapos kung kailan na kaya ko nang bumaba mag-isa, bigla ka magpapakita. Pangako, babawi ako sa'yo. Babawiin ko yung mga panahong sinahayang ko. Please, Ciara. Bumalik na tayo sa dati. I'm sorry. Pero mas mabuti na lang siguro na panindigan na lang natin yung naging desisyon nating dalawa. Siya ba? Yung lalaki kanina? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Kung wala na talaga, salamat na lang sa lahat. Salamat sa memories. Sa 5 years na nilaan mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Salamat din, Allen. Pasensya na sa abala. Kalimutan mo na lang na nagpunta ako dito. Papadudot dalawang bagay ang napatunayan ko matapos ang pag-uusap naming yon ni Allen. Tuluyan na ako nakapag-move on mula sa kanya at nasa ibang tao na talaga ang puso ko. Nakahinga ko ng sa wakas at nakuha ko rin ang closure na hinahanap ko mula kay Allen. Sa ganoong paraan ay masasabi kong tuluyan nang nagsara ang kwento naming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na kami ulit nagkita at nagkausap ni Allen. Nagtagal pa ng 2 buwan ang no-label relationship namin, papadudot, at habang tumatagal ang mga araw ng pagsasama naming dalawa, ay mas lalong tumitibay ang nararamdaman ko sa kanya na siyang kinakatakot ko. Pilit ko naman pong pinipigilan ang nararamdaman ko pero iba talaga ang sinisigaw ng puso ko kumpara sa isipan ko. Ngayon lang ako natakot umibig.
Sa dalawang bagay lang kasi mauuwi ang relasyon naming dalawa ni Nick. Either magpatuloy ito at mauwi sa totohanan o matapos ito at maiwasan or maiwanan po akong sawi. Araw-araw kong nararamdaman ang pagkabagabag ng isipan ko, Papa Dudut. Kaya naman ang minsan kaming lumabas ni Nick para mamasyal ay nag-take risk na po ako para sa aking peace of mind. Sinubukan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero sa kasamaang palad, malayo sa inaasahan ang kinilabasan, Papa Dudut. Kailan tayo huling kumain dito? 2 months ago ba? Oo nga, matagal-tagal na rin. Sabi mo babalikan natin to tapos hindi na tayo bumalik. Bigla ako nag-crave ng pesto Naalala ko tong lugar na to. Yung pesto nila dito kasi hits different Actually, totoo yan. Anyway, kumusta ka na pala? Ako? Okay naman. Masaya naman ako. Ba't mo natanong? I mean, sa love life mo. Kumusta na yung nararamdaman mo para sa ex mo? Yung totoo? Tanggap ko na wala na kami. I believe totally healed na ako. Talaga ba? Wala na talagang chance na magkabalikan kayo? Nope. Wala na talaga. Yan ang sinabi ko sa kanya nung last na nag-uusap kami. That's good. Ibig sabihin, nag-work yung plan natin. Ikaw ba? Moved on ka na rin sa ex mo? Actually, matagal na. Hinihintay lang kita kasi unfair naman, di ba, kung ako lang yung naka-reach ng goal natin. Pero since sinabi mo na naka-move on ka na rin, happy ako para sa'yo. Genuinely. Salamat. Alam mo, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo. Yun naman talaga ang plan natin di ba? Gagamitin mo ako to move on and vice versa. Nick, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ay, ako rin. May gusto rin pala akong ikwento sa'yo. Sige, ikaw muna. Okay, ganito kasi yun Isa rin sa mga reason kung bakit mabilis ako nakapag-move on dahil sa girl na nakilala ko. Talaga? Sino? Someone na nakilala ko sa work. Ah, sa work? Akala ko naman. Why? Akala mo ano? Wala. Anyway, nakilala ko siya a month ago. Loreen ang pangalan niya. Ang nangyari, nilipat siya sa branch namin. Pero 1 week lang siya doon kasi agad din siya nailipat sa ibang branch. Ano naman nagustuhan mo sa kanya? Yung totoo? Hindi ko rin alam. Hindi ako naniniwala sa love at first sight At all, hindi talaga. Para sa akin sa yung malaking joke. Pero tingin ko, parang ganun yung nangyari ngayon. Ang swerte naman niya. Ako yung swerte kasi dumating siya sa buhay ko at the right time. Pinagalaw mo na ba ang baso? Ha? Pinagalawang baso? Nagparamdam. Nag-first move ka na ba? Well, yung pinaka-first move na nangyari, nakapagpakilala na ako sa kanya. So, once na matapos tayo, siguro doon na ako magpo-focus. Ipo-pursue ko na yung panliligaw sa kanya. I'm happy for you. Thanks. Ikaw, ano nga pala yung sasabihin mo? Wala. Hindi na yun importante. Akala ko pa naman may nakilala ka na ring bagong love interest. Actually, meron. Kaso parang one-sided love lang Parang hindi naman niya ako gusto. Nako, wag mo nang ituloy yan kung ganon. Baka masaktan ka lang ulit. Sana nga hindi ko na lang tinuloy Huwag mo sayangin yung efforts natin. Piliin mo yung lalaking hindi nasasaktan ng puso mo. Noted. Isasaksak ko yan sa utak ko. Alam mo Ciara, ang wish ko para sa'yo, makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka naiiwan, tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Sana nga. Sana nga. Papa Dudut, kung may award ceremony lamang ng gabing yon ay siguro'y nanalo na ako ng Best Actress Award. Nakaya kong magpanggap na masaya ako para kay Nick kahit na nasasaktan ako. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko, panibagong heartbreak lang ang papasukin kasama si Nick, Papa Dudut. Sana'y nakinig na lamang ako sa kanya at hindi ko naman po kasi nakalang mai-in love ako kay Nick.
Sobrang confident ko noon na hindi mangyayari yon pero sa huli ay matatalo lang din pala ako. Wala namang dapat nasisihin sa mga nangyari kundi ako lang din. Aware ako sa mga consequences na pwedeng mangyari pero pumayag pa rin ako na maggamitan kami. Isa pa ay may usapan kami ni Nick na bawal ang ma-in love sa bawat isa pero ginawa ko pa rin yon. Sa huli ako ang talo. Nakapag-move on ako mula kay Allen pero back to zero naman ako dahil naman kay Nick. Ang masakit pa nito ay mag-move on ako mula sa isang relasyong wala namang label at hindi naman totoo. After maghiwalay ay sinubukang i-retain ni Nick ang connection naming dalawa, Papa Dudut. Pero ako na po ang lumayo. Alam ko kasi na sasaktan ko lang ang sarili ko kapag patuloy ako nakipag-interact sa kanya. Mahabang panahon ang lumipas bago ako tuluyang nakalimot. Pero Papa Dudut, mahirap kalimutan ng isang tao lalo na kung isang bagay ang iniwan nito sa iyo na araw-araw magpapaalala sa kanya. Buntis po ako ngayon at si Nick ang ama. Hindi ko po alam sa ngayon kung ipapaalam ko ba sa kanya ang totoo lalo't balita ko ay may current girlfriend na siya sa ngayon. Ayaw ko rin naman pong makasira ng relasyon. Sa ngayon ay isosolo ko na lamang muna ang lahat habang inaayos ko ang buhay ko pati na rin ang magiging baby ko. Ito na po ang ending ng story ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ciara. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.